Yun mga kabiker, magandang hapon sa inyo mga kabiker at purihin ang Panginoon. So ngayong hapon mga kabiker, meron lang tayong sasagutin na napaka-importanting bagay patungkol sa mga motor, yung overhaul, no? So meron kasing kabiker natin na nag-comment at ito yung tinatanong niya. Comment ni Mark Jan Policarpio. Kabiker, totoo ba na kapag na-overhaul na ang motor hindi siya tatagal sa long ride? So bago natin sagutin yan, intro muna tayo. So yun mga kabiker, hindi na ba talaga tatagal sa long ride yung na-overhaul na motor? Actually mga kabiker, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba talaga yung overhaul, no? So tingnan natin yung definition niya. Overhaul, take apart a piece of machinery on equipment in order to examine it and repair it if necessary. Ayan, yung overhaul daw, take apart a piece of machinery or equipment in order to examine it or repair it if necessary, no? So, itinetake apart daw. Ano ba yung take apart? Pinaghihiwalay, no? Ibig sabihin, yung mga machinery, yung mga makina, tulad nito nasa display natin ngayon, kailangan iti-take apart yan. Kailangan buksan para ma-examine kung merong mga sira at i-repair kung kinakailangan. Yun yung overhaul. So, kailan ba ginagawa yung overhaul? No? Ang overhaul mga kabiker, ginagawa lang ito sa motor kung meron siyang major problem. Kaya nga, take apart, kailangan buksan kasi nga merong major problem doon sa pinakaloob ng makina, like sa mga sigunyal, sa transmission. Kaya tinetake apart yan, kailangan biyakin. Kung doon sa tanong ng kabiker natin, no, na pag na-overhaul na yung motor, totoo ba na hindi natatagal sa long rides? Para sa akin mga kabiker, hindi doon ang basihan. Pwede kong sasabihin niya na pag na-overhaul na, lalong-lalo na pag binebenta na at sinabi mong na-overhaul na, so hindi mo na mabebenta ito sa bumibili ng mas mahal kasi nga na-overhaul na. Pwede yun, no? Halimbawa, para mas maliwanag sa inyo, meron akong binibiling motor, tinanong ko, nababa na ba yung makina nito? O na-overhaul na ba? Pag sinabi niyang nababa na or na-overhaul na, syempre, ililiit na yung price niya. Hindi na dun sa ine-expect kong price niya kasi hindi ko naman alam kung ano yung pinaggagawa sa loob, kung ano yung mga pinalitan, kung kinahoy na yung original at pinalitan ng hindi original, no? Doon ako bumabase. Pero kung sasabihin natin na pag na-overhaul na isang motor at hindi natatagal sa long rides, para sa akin hindi. No? Depende yan sa nag-overhaul. Kung maayos yung pagka-overhaul, maganda yung pagkaka-overhaul, alam nyo, pag maganda yung pagkaka-overhaul, parang bago din yung motor. Kaya nga may mga mekaniko na masiselan pag sa overhaul, no? Total, i-overhaul na rin natin tong motor mo, tong makina mo. Yung ipapalit din natin dapat ay original, no? So, ganun yung mga mekanikong masisela. Ayaw nila yung mga customer nila na bumabalik sa kanila, no? Depende yan, no? Kung wala namang budget, magandang usapan, mga class A lang. So, kung usapan natin makina o overhaul man yan, no? Nakakatakot pakinggan pag overhaul na. Kasi nga pag sinabing overhaul na mga kabiker, no, may major problem sa makina mo. Kaya kailangan ng i-overhaul. Hindi siya minor problem. Major problem mga kabiker. Ngayon sa mga iba, ang pagkakaalam nila is overhaul nakaka-apekto dun sa long rides. Hindi. Hindi naman dun sa pagkakaayos ng makina o pagkakakabit ng mga pyesa sa loob ng makina is nakaka-apekto na dun sa long rides. Hindi. Para sa akin ang nakaka-apekto sa mga long rides, no, is doon sa pagkaka-adjust ng valve clearance at doon sa pagkukombinasyon ng sprocket, no? Kasi nga doon sa performance tinitingnan yan. Hindi doon sa pagkaka-fix ng makina, no? Depende yan kasi sa mga nag-overhaul. Merong mga mekanikong magaling mag-overhaul, meron din namang mekanikong sumasablay sa overhaul. Siguro nga kung masasabi natin na nakaka-apekto sa long rides, yung mali-maling paglalagay ng mga pyesa, no? Na hindi naman pwede pinilit, no? Na bago tuloy yung performance ng motor. Kaya nga may mga mekaniko din na nagko-convert ng makina, no, na kung nagpapalit-palit ng transmission, meron naman yung nagtatagumpay, meron din naman yung sumasablay. Halimbawa sa transmission, magdadagdag tayo ng speed, gagawin nating 5 speed, 6 speed. Nakadesign lang sa 4 speed. Depende rin sa conversion yon. Kung magaling mag-convert yung mekaniko, maganda yung kalalabasan. Pwede doon. Pero kung sasabihin natin in-overhaul lang, nagpalit ng mga major problem sa loob, maapektuhan sa long ride, para sa akin hindi. No? Kasi nga nagpalit lang naman ng pyesa sa loob eh. Ang alam kong pagkakaalam nitong kabiker natin mga kabiker, no? Kasi pag na-overhaul na yung makina, ang pagkakaalam natin, ibig sabihin laspag na.
nagalaw na yung makina, hindi na siya sa original. Ganon yung pagkakaalam niya. Kaya nga depende yan sa gumagawa or nag-o-overhaul ng makina. Di ba minsan pag nagpapa-adjust tayo ng valve clearance, nababago yung performance ng takbo ng motor natin, di ba? So, yun yung mga nakaka-apekto doon sa long rides. At minsan nag-try tayo ng ibang kombinasyon sa sprocket natin, nabago yung performance niya, hindi na rin tumatagal sa long rides. Pwede yun. Pero doon sa overhaul mga kabiker, malabo. Kaya nga sa mga newbie pa lang sa mga motor, kailangan malaman nyo yung mga bagay na ganito. Kaya sineshare ko sa inyo to mga kabiker para mas makita nyo kung ano yung kahalagaan sa pagmumotor. Hindi lang tayo gumagamit ng motor, mapapangalagaan pa natin yung mga makina natin. Kaya nga mga kabiker, hindi basta-basta nag-o-overhaul ng makina. Lalong-lalo na pag hindi tayo sanay, baka magkaroon ng problema. Yan yung pinakamaselan na bahagi sa makina. Yung pagbibiyak ng makina, pag-o-overhaul, no? Pag sumablay tayo ng isa dyan, magkakaproblema. Kaya nga meron yung mga nagtatanong, ka-overhaul lang ng makina nila, merong problema agad, no? Napaka-sensitibo ng pag-overhaul. Kaya dapat bawat parts na kinakabit natin sa makina, alam natin yung function, alam natin kung ano yung pangalan. Importante yun. Kaya nga marami sa atin na takot magbiyak ng makina, lalong-lalo na pag hindi sanay. So, napakasimple lang yung video natin mga kabiker, napakaikli lang. I hope na meron kayong natutunan at meron kayong nakuhang idea. At kung bago lang kayo sa aking channel, hindi lang ito yung mga video natin. Search nyo lang sa ating channel, Chris Custom Cycle. Napakarami nating tutorial about sa motorcycle. So, try nyo lang check, baka masumpungan nyo yung sagot dun sa problema ng mga motor nyo. So, yun lang mga kabiker, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then, click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo every video at pakipollow na rin yung Facebook page natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.